beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, Diyos ko po, lalong umiinit, lalong talaga namang hindi magpaawat ang kampo ng mga Duterte sa pambabatikos dito sa mga Marcos. Sa kabila nga ng pambabatikos, marami na talagang nakakapuna. Marami nang nakakapuna na tila bang mali na nga itong ginagawa ng mga Duterte. Ayun na nga. Eto na nga, oo. Naku, tila bang mga galit na galit ang ilan natin, ang marami nating mga kababayan. Opo, napakarami ngayong galit na galit. At makikita nyo yan sa mga social media. Yung kanilang opinyon, pananaw sa mga nangyayari. Maging sa mga comment section ng mga vlogs at mga post ng ilan nating mga kaibigan sa social media, no? Eto na nga mga kababayan, isang ate rin talagang hindi maitago ang kanyang inis, galit dito nga sa mga Duterte na kung ano-ano na yung binibitawang salita mga kababayan. Ako po, minsan alam nyo, etong nangyayari na to nakakatawa na lang no? Minsan, itong mga Duterte comedy talaga panoorin natin. Ate, banat. Digonyo, no? Babalik ko sa kanya. Okay, Digonyo, nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Oo nga, oy. Si Pangulong Bongbong Marcos 2 beses yung nagpa-drug test. Nung eleksyon, alam nyo mga kababayan, 2 beses siya nagpa-drug test. Ikaw, Digonyo. Digong, dating Presidente Duterte. Aba, hindi ka pa nagpapa-drug test, magpa-drug test ka din. Diba? Nakapagpa-drug test na si PBBM diba noon hininga na yan, 2 beses pa nga nagpa-drug test. Pero itong si Digong, si Digunyo daw, sabi ni ate, hindi pa nga naman nagpapa-drug test. Diba? Parang alam niyo yung mga bata na alam niyo yung bata na nanunukso na, buti nga, sige nga, hawakan mo nga yung tenga. Alam niyo, ginagawa niyong uto-uto ang presidente, mga kababayan. Etong mga Duterte, ginagawang uto-uto si Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko po, hindi kapatol-patol yung mga ganyan. Kita niyo naman yung mga pagsagot lang ng presidente. Isang sagot lang, pagkatapos nun, tama na. Diba? Ganun ang disenteng tao. Ngayon, tingnan nyo, yung mga tao, galit na galit sa inyo. Diba? Ewan ko ba dito sa mga ito? Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang addict, no? Kasi talaga... kita mo. Yan tuloy, pati yung mga anak mo, mga mukhang addict. Galit na galit si ate, Sabagay, may punto naman si ate. Kung inyo namang titignan, no? Tama naman si ate, no? Ulitin natin, Banata mo ng malupit. Dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang addict, no? Naku. Oo nga, ipa-drug test mo na rin si Baste, si Pulong, 'di ba? Si Sara kaya. 'Di ba no? Oo nga no, may punto naman si ate. May punto. Oo nga, magpa-drug test kayo sabay-sabay sa Luneta. Si Pulong, ikaw, sino pa ba? Si Baste. Magpa-drug test kayo. Meron pa yung isa, puro tattoo na ngayon Yung bunso yata yan, puro tattoo. Diyos ko! Diba? Yung babae,
Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang addict. Pero si PBBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay addict sa kilos, sa pananalita, sa ugali. Kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Oh, yun na nga. Oo nga. Sa totoo lang, ano ba? Wala nga manifestation, wala nga sa itsura, wala nga sa, sa kilos na mukhang hindi nga, na-addict si Mr. President. Samantalang nga daw, itong mga anak, si Mr. President, na ulyanin at hindi na malaman kung ano yung mga pinagsasasabi, hindi mo na maintindihan. Minsan ganito, minsan ganyan, iba-iba na yung sinasabi. Kaya nagagalit yung mga tao sa inyo. Ito tulad nito si ate. Galit na galit eh. Ngayon, paano ngayon yan? Yung mga tingin ng mga tao ngayon sa inyo, sabi ko sa inyo kasi, dapat tumahimik na lang kayo eh. 'Di ba? Kung ginawa nyo na lang yung sinabi nyo noon, na uuwi na lang kayo ng Davao, mamumuhay ng simple, babalik kayo dun sa bahay, 'di ba? Manahimik kayo dun. Di okay na sana. Ang kaso kasi, bira pa rin kayo ng bira. Hindi matapos-tapos yung inyong pambabatikos. Ay nako. Tutuloy, mga tao nagagalit sa inyo. Sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan. Pero mahilig kayo magpersonalan. Kaya sinasabi ko na rin to, no? Sabi mo, nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita mo, pati yung mga babae mo daw na may anak ka sa, nga, no? Samantalang si Bongbong Marcos, isa lang yung kanyang inirog, minahal, kinasama, walang hilig sa babae, hindi mo raw tulad. Kung alam nyo, sa sama ng loob ng taong bayan, kung ano-ano na lang din ang lalabas sa kanilang mga bunganga. Hindi na natin mapipigil yan. Hindi na natin mapipigil yan, mga kababayan. Kasi nagagalit sila sa mga nangyayari. Tulad nito si ate, na-interview ng ilan nating mga kasama. Di galit na galit. Mapipigil nyo ba yan? Hindi. Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Kita nyo napansin nyo ba pag nagsasalita siya? Magsasalita siya tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos mag-iiba na naman siya ng topic. And then hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya yung utak daw ni Presidente, hindi na daw nagpa-process ng tama. Kung mapapansin nyo nga, may punto si ate. Kapag ka nagsasalita, si Mr. President, paiba-iba na sinasabi. Pahinto-hinto. Parang nahihirapan niya munang unawain ang iba. Iba-iba na nga sinasabi. Pansinin nyo lang din. Napansin ko rin yun eh. Diba? Pansin na pansin yung paiba-ibang mga sinasabi ni Mr. President, dating Presidente Duterte. Ngayon, ito ang topic. Maya-maya, iba na naman topic. Mamaya-maya, iba na naman topic. Diba? Tama si ate. Sa totoo lang, brain damage na talaga. Siya ang bangag. Pati mga anak niya, bangag. Diba? Bangag. Bangag ka na daw, Mr. Duterte. Digong, bangag ka daw. Pati mga anak mo daw, bangag. Ay, galit na galit. Nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita nyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, bangag talaga siya. And then, alam naman natin, way back 2016, 2016 mga kaibigan. Alam nyo,
kaibigan, eto na nga 'no, gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Pero marami ngang nagsasabi na imposible ang iniisip ninyo kasi kailangan na amyendahan muna yung ating constitution na ngayon ay tinututulan nila. 'Di ba? Na takot kayo, eh, 'di sana pumayag na lang kayo diyan, 'di ba? Makiisa na lang kayo diyan. Oh, at, ilatag ninyo yung inyong, mga plataporma kung paano ninyo ihihiwalay ang, Mindanao. Eh, kaya lang, mga boss 'no, wala, eh, walang, mga mekanismo na pupuwedeng, patupad ang secession kung tawagin na pag, hihiwalay ng, bahagi ng isang bansa. Eh, ang mga kababayan ano, yung, mga iniisip nila masyado ng, wala sa mundo ng mga Pilipino. Nalaman naman natin, no, na nung tumakbo si PBBM, merong nag-challenge na kailangan lahat ng mga kandidato pagpa-drug test. Anong sabi ni PBBM? Yes to drug test. Anytime. Meron pang sinabi pa niya na kahit DNA test. At dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, 1.5 year pa lang ang Pangulo natin tapos ganito na sila. So masasabi ko dito, talaga Yun na nga, eh. Hindi mo wala pang 2 taon ang pangulo, pero ang, paninira ay kaliwa't kanan, Eh, yun na nga yung sinasabi ko kanina na ang Pangulong Bongbong Marcos ay mga nagpa-drug test na game 'yan. Pero ngayon, nakaupo na siya at siya na yung pinakamataas na leader ng ating bansa, eh, para saan patulan 'yan? Hindi na kailangan patulan 'yan kasi magiging mukhang uto-uto ang pangulo kung 'yan ay pagpapatulan pa, 'di ba? Etong mga ito, walang ginawa ito kundi manira ng manira, hindi na matapos-tapos yung mga dating mga sinagot na at nagawa na at naipakita na ng pangulo kung ano yung dapat niyang gawin, eh, nagawa na mga kababayan, 'di ba? Para saan pa itong, mga panunukso ng mga Duterte? Wala na ito. 'Di ba? Wala na. Talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang. Oh, 'di ba? Oh, iisa-isa na tayo ng ano, ng pananaw, eh. Yung pananaw ni ate parehas na kami. Katatapos lang ng inyong panunungkulan pero parang, alam niyo 'yun, para kayong mga buhayang hindi mabusog ng isang kagat lang, 'di ba? Para kayong mga leon na hindi mo malaman kung, ano ba talaga ang, gusto niyong kainin sa mga hayop na nandiya-diyan. Ba't hindi na lang kayo yung magkainan? Siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat yung mga gusto nilang gawin, yung mga AJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So, ang masasabi ko dito, talagang mga buhaya, mga matatakaw sa kapangyarihan, talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan yon ng time ang ating Pangulo dahil for 1.5 year ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DD sheets. Sa totoo lang, no? Correct. Correct po yun, Sa loob ng wala pang 2 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala talaga sa kalingkingan kung ano yung paano magtrabaho at yung resulta ng trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa kalingkingan. Oo, tama si ate. Tama. Kaya kayo mga Duterte manahimik kayo. Oo, kung ako lang talaga, naku, Diyos ko, papasukan ng ICC. Abay, lagyan ko ng ng base militar diyan sa Mindanao, diyan sa Davao. Oo. 'Di ba? Naku, mabait lang talaga si Mr. President.
Research kayo mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements ng Pangulo natin mga kaibigan sa lahat ng aspeto. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang ang mga DD sheets, walang binatbat. Ayan si Vincent subscribe nyo si kasama natin Vincent Tabige. Yun. Ha? Mga kababayan, eto na. Totoo naman yun, wala talagang binatbat. Hay nako. Alam nyo mga kababayan kung patuloy ang gagawin ng mga Duterte na paninira. Paninira hindi lang kay Pangulong Bongbong Marcos kundi sa ating bansa, kundi sa ating reputasyon bilang Pilipino. Maraming magagalit talagang mga Pilipino. Nakakalungkot man, ganun talaga ang buhay politika. May mga swapang, may mga buhaya, sabi nga ni ate, na hindi makontento sa kung ano na yung mga nakuha nila. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike!